Sa nakaraan ng ating video, ay muling nahuli ng mga satanas si Zhang, kung saan matapos itong mahawakan sa kanyang paa, ay agad siyang inilipad palayo sa mga pader ng inner city. Sunod ay dinala nga ng satanas si Zhang sa baba ng pader, kung saan ay naghihintay ang hindi mabilang na mga satanas. Kaya naman masyado ang paghihinagpis ni Dong Ye, dahil wala siyang magawa o nagawa, upang tulungan ang kanyang kaibigan, at agad ngang umagas ang kanyang mga luha, gayon na din ang iba pa nilang kasamahan, habang sinasabi na konting-konti na lang ay makakabalik na dapat si Zhang. Pero bigla namang sumigaw si Li Liang, at tinatanong nga nito kung ano umano ang iniiyakan nila, sabay sabi na tumigil na daw sila sa pag-iyak, dahil mas mainam nga daw kung magpatuloy na lang sila sa pagpatay sa mga kalaban. Sunod ay sinabi nga ni Li Liang, na alam daw niyang malalim ang koneksyon ng mga inner guards kay Zhang, pero ang mga dragon guards nga daw ay mga kasamahan din nila, at habang pumapatay nga ng mga satanas si Li Liang, ay sinabi din ito na alam niya umanong mas kilala nila si Zhang, kaysa sa kanila. At habang patuloy nga sa pag-iyak si Dong Ye, ay sinabi ni Li Liang na 23 years umanong naghintay si Zhang, sa pagbabalik ng kanilang hari, kung saan ay 23 years din siyang nagtiis at naghirap, sabay tanong kung sa tingin daw ba nila, ay basta-basta na lang sisuko si Zhang matapos na makabalik ang kanilang hari. At habang patuloy ngang nahuhulog si Zhang, ay napapatanong ito sa kanyang sarili, kung ang itaas daw ba ng pader ay masyado ng malayo, upang muli siyang makabalik sa kanyang mga kasamahan. At kung masyado na nga daw malayo ang itaas ng pader, ay kailangan niyang gumawa ng paraan at agad nga siyang nagtungo sa likuran ng isang satanas, kung saan ay ginamit niya ito upang makatalon patungo sa isang satanas, na agad din niyang inatake at pinatay, dahil kung malayo na nga daw ang pader, ay wala siyang ibang dapat na gawin, kundi pumatay hanggang sa makabalik siya. At habang patuloy nga sa pagpatay si Zhang, ay sinabi nito na 23 years nga daw siyang naghihintay, at ang paghihintay nga daw niya ng 23 years na yun, ay hindi para lamang mamatay sa kamay ng mga satanas, sabay sabi na kailangan umano niyang pumatay ng pumatay ngayon, upang makabawi naman, sa 23 years na pagiging isang magsasaka niya. At muli gamit nga ang kanyang world tide, ay patuloy sa pagtalon sa iba't ibang satanas si Zhang, gayon na din sa pagpatay sa mga ito, at kahit pa masyado na ang galit ng mga satanas sa kanya, ay wala naman itong tigil sa kanyang ginagawa, hanggang sa mapansin nga nito, ang pulutong ng mga satanas na kasalukuyang lumilipad patungo sa kanya. Mabilis ngang nagtungo at nagkumpulan ang pulutong ng mga satanas, upang mapalibutan si Zhang at muling mahuli si Zhang, kaya naman masyado ang gigil nito, at kasabay nga ng pagkagat niya sa kanyang labi, ay ang paglabas niya sa buo niyang lakas, na naging dahilan ng isang malakas na pagsabog, at tumama sa mga nagkumpulang satanas. Sunod ay nagtungo nga ang squirrel kay Li Liang, kung saan ay sinabi nito na kahanga-hanga umano si Zhang, dahil ginagamit niya ang mga lumilipad na satanas upang makabalik sa pader ng inner city, at dahil nga daw dito ay para na din siyang nakakalipad sa no-fly zone ng Royal Capital, sabay sabi din na malamang sa makakabalik na si Zhang, pag nagpatuloy pa siya sa kanyang ginagawa at pagpatay sa mga satanas. Pero bigla namang nagdilim ang mukha ni Li Liang, habang tinatanong ang kanyang sarili kung paano pa daw makakabalik si Zhang, dahil matapos nga daw ang huling pag-atake ni Zhang sa mga satanas, ay wala nang nagtatangka pang lumapit sa kanya, kung saan ay wala na din siyang matutangtungan na satanas. At sa babagsakan o ibaba nga daw ni Zhang, ay mas madaming mga satanas pa ang naghihintay sa kanya, at pagtuluyan nga daw siyang nahulog sa ibaba, ay malinaw na ang kalalabasan o mangyayari kay Zhang. At habang patuloy nga sa pagbagsak si Zhang, ay naisip nito na sa kasalukuyan umano, ay abala ang lahat ng mga kasamahan niya sa pakikipaglaban, kaya naman sa pagkakataong ito, ay alam daw niyang walang makakapagligtas sa kanya. Kaya naman napapatanong na lang din siya sa kanyang sarili, kung wala na daw ba talagang ibang paraan upang makabalik siya ng inner city, bukod doon ay naisip nga din ni Zhang, na pansamantala umano siyang mapoprotektahan ng Black Armor, pero matapos nga daw maubos ang superpower nito, ay wala na din itong may tutulong sa kanya, isa pa ay papalapit na nga daw siya sa kalupaan, kaya mukhang kailangan na din niyang tanggapin ang kapalaran niyang ito. At bago nga siya tuluyang bumagsak, ay muli siyang napapatanong sa kanyang sarili, kung ang magandang panaginip daw ba na pagbabalik niya sa tabi ng kanyang hari, ay sa ganitong paraan na lang talaga magtatapos. At sa tuluyan nga niyang pagbagsak sa lupa, ay agad na nagsigawan ang mga satanas, kung saan ay mabilis ding sumugod ang mga ito kay Zhang, pero agad nga ding nagdilim ang kanilang mga muka, at masyado na nga lang din ang kanilang gulat, nang magkaroon ng isang pagsabog,
na naging dahilan ng agarang pagkamatay ng mga satanas na sumugod. At habang hawak nga sa leeg ni Zhang ang isang satanas, ay hawak naman ito sa kabilang kamay niya ang kanyang World Tide, at sinabi na kung dito na umano magtatapos ang kanyang buhay, ay hayaan daw siyang ipakita niya ang huling kaluwalhatian ng mga Imperial Dragon Guards. Agad nga din niyang hinagis ang putol na katawan ng satanas, sa pulutong ng iba pang mga satanas, at sinabing magtungo lamang daw sila sa kanya, o sumugod lamang ang may nais na patayin siya. Pero dahil sa wala namang satanas na nagnanais sumugod sa kanya, ay siya na ang mabilis na sumugod at umatake sa mga satanas, hanggang sa mapansin nito, na muli ay napapalibutan na naman siya ng mga satanas. Gayunpaman, ay nagpatuloy naman siya sa pag-atake at pagpatay ng mga satanas, at matapos nga niyang maseksak ang isa sa mga ito, ay muli siyang napalibutan ng mga mabababang uri ng satanas, habang ang mga lumilipad na satanas naman ay mabilis ding nagtungo sa kanya. Pero muli ay hiniwa nga niya ang mga ito gamit ang kanyang World Tide, dahilan upang magtilansikan sila, at agad na nilabas ang kanilang superpowers nang dahil sa galit kay Zhang. At habang patuloy nga siya sa pag-atake sa mga satanas, ay na-realize ni Zhang na ang mga satanas na kalaban nila ngayon, ay hamak na mas malalakas umano kumpara sa mga nakalaban nila kahapon. Kaya naman gamit ang real-time communication na nakalagay sa kanilang helmets, ay nagbigay babala siya sa kanyang mga kasamahan, at sinabi na tipirin umano nila ang kanilang mga lakas at superpowers. Bukod dun ay sinabi nga din ni Zhang, na wag daw nilang mamaliitin ang lakas ng kanilang mga kalaban ngayon, at sinabi nga ni Liliang, na alam umano niya ang ibig sabihin ni Zhang. Sunod ay naisip nga ni Liliang, na malaking bahagi na umano ng pisikal at spiritual na lakas ni Zhang ang kanyang nagamit, matapos niyang pangunahan ang pakikipaglaban sa mga lumilipad na satanas. Gayunpaman, ay patuloy pa din daw niyang ginagamit ang natitira niyang lakas at kapangyarihan, upang makapatay pa ng mas madaming satanas, at para makatulong pa din siya sa kanilang mga kasamahan. Hanggang sa mapansin nga ni Zhang, na muling nakabangon ang mga satanas mula sa kanyang likuran, at habang napapamura nga siya ay bigla ding nagdilim ang kanyang muka sa gulat, dahil mas madaming lumilipad na satanas pa ang kasalukuyang pasugad sa kanya. Agad nga din niyang ginamit ang kanyang World Tide, ngunit tila hindi na niya makontrol ang mga talim nito, kaya naman tila binagsakan na siya ng daigdig, at dito nga ay sinabi ng mga satanas, na malapit na umanong maubos ang kanyang superpower, kaya naman daw tiyak na hindi magtatagal ay mapapatay na nila si Zhang. Sunod ay sabay-sabay ngang umatake ang mga satanas kay Zhang, mula sa iba't ibang direksyon, at matapos nilang mapagkumpulan si Zhang, ay muli namang bumulusok ang kanyang superpower, dahilan upang muli niyang mapatay ang ilan sa mga satanas. At habang nababalot nga ng kanyang superpower si Zhang, ay nagpatuloy ito sa pagpatay ng mga satanas, kaya naman sinabi ng isa sa kanila, na kailangan umano nilang mag-ingat, dahil mukhang iniisahan lang sila ni Zhang. Pero matapos ngang tumalo ng mataas si Zhang, at sa pagbulusok nito paibaba, ay sinabi niyang ipapakita at ipaparamdam daw niya sa mga satanas, ang kanyang tunay na lakas. At matapos nga ng isang malakas na pagsabog, ay tinapakan at binaon pa sa lupa ni Zhang ang ulo ng satanas, kaya naman napatigil sa pag-atake ang mga satanas na nakapalibot sa kanya. At bago nga siya tuluyang mawala ng malay, ay muli pa siyang pumatay ng mga hindi mabilang na satanas, at habang naglalakad nga ito patungo sa kumpulan ng mga satanas, ay tinanggal at hinagis niya ang kanyang helmet, habang iniisip na ito na umano ang kanyang huling pag-atake, at matapos nga siyang sumigaw ng malakas, ay halo-halo ang naging emosyon ng kanyang mga kasamahan, at kasabay nga ng pagbagsak ng kanyang helmet, ay ang pagpatak ng kanilang mga luha. Agad na ding sinalubong ni Zhang ang mga satanas, na kasalukuyang pasugad sa kanya, at sa bawat paghiwa niya sa mga kalaban na satanas, ay binibilang nito ang distansya na kanyang nararating, hanggang sa makalabas nga siya sa kumpulan ng mga umataking satanas. Matapos nito ay unti-unti nang bumabagsak ang kanyang katawan, at sa pagbagsak nga ng mga tuhod nito sa lupa, ay kasabay naman nito ang pagbaon niya sa lupa ng kanyang espada. At bago pa nga siya tuluyang mawala ng malay, ay sinabi nito na sa libu-libong milya umano na lalakbayin ng kanyang hari, ay nasamahan lamang niya ito sa maikling distansya, pero magmula nga daw ngayon, ay hindi na kailangang magpaalam ng kanyang hari sa tuwing siya ay aalis. At kasabay nga ng pagbagsak ng dahon, ay ang pagbagsak din ng kanyang kamay, at sa huling sandali nga ng kanyang buhay, ay sinabi nito na ang kanyang kaluwalhatian ay magbabalik na sa hari. Sunod ay nagkaroon nga ng pansamantalang katahimikan sa lugar,
kung saan ay tanging ang pagkulog at kidlat lamang ang maririnig. At habang patuloy naman sa pagpatay ng mga satanas si Zuan, at iba pang miyembro ng Imperial Dragon Guards, ay bigla na lang itong napamura, habang tinatanong kung ganun-ganun na lang daw ba ang naging kamatayan ni Zhang, at kung hindi nga daw niya mapapatay ang lahat ng mga satanas ngayong araw, ay tiyak na hindi matatahimik si Zhang. Agad namang tinapakan ni Li Liang ang muka ng isang satanas, at sinabi nga nito sa lahat na wag umano nilang kakalimutan ang bili ni Zhang, at yun nga ay ang kailangan nilang mag-focus sa labanan, dahil ang mga satanas na kasalukuyan nilang kalaban, ay hamak na mas malalakas kumpara sa mga nakalaban nila nung nakaraan. Samantala, muli naman nilang ginamit ang mga malalaking crossbow upang atakihin ang mga lumilipad na satanas, at habang pinapaulanan nga nila ng malalaking palaso ang mga lumilipad na satanas, ay patuloy naman sa pag-akyat sa pader ng Inner City, ang mga mabababang uri ng satanas. At matapos nang makaakyat sa pader ng Inner City ang mga ito, ay agad nilang dinakat sa muka ang isang miyembro ng Dragon Guards, pero to the rescue din naman ang mga kasamahan nito, at sinabi nga nila Dong Ye na magpatuloy lamang sila sa paglaban. Pero agad nga din nilang napansin, ang isang pagsabog na naganap sa pader ng Inner City, at dito ay sinabi ni Li Liang, na mukhang nais daw sirain ng mga satanas ang kanilang air defense, at matapos noon ay unti-unti silang ubusin. Kaya naman agad din niyang inutusan ang mga nobles, na kasalukuyang may control sa kanilang mga crossbow, upang pagbutihan pa ang pag-asinta at atake sa mga satanas, sabay utos na din na magtungo ang isang grupo ng Dragon Guard sa mga Imperial Dragon Guards, upang protektahan sila at makapagpatuloy sa pag-atake ng mga lumilipad na satanas. Ngunit matapos ngang sumugod ang mga satanas na ito, ay agad na hinanda ni Dong Ye ang kanyang World Tide sa pag-atake, at sinabing ipaghihiganti niya daw si Zhang sa pamamagitan ng pagpatay ng mga satanas. Pero mabilis nang nagtungo si Yi Chen sa kanila, kung saan ay agad din niyang sinipa ang satanas na kasalukuyang pasugad kila Dong Ye, at dito nga ay agad ding tinanong ni Dong Ye, kung ano umano ang ginagawa ni Yi Chen dito, dahil sa pagkakaalam niya ay mayroong binigay na misyon ng hari kay Yi Chen. Pero sinabi lang naman ito, na hindi umano kailangang mag-alala nila Dong Ye, dahil ang misyon na binigay ng kanilang hari ay natapos na niya, at bukod nga daw dun, ay miyembro din siya ng Imperial Dragon Guards, kaya naman hindi niya pwedeng palagpasin ang kasalukuyang nagaganap na labanan. At kasabay nga ng muli niyang pag-atake, ay sinabi nito na maswerte daw siya, dahil nag-abayan siya nila Zhang at Dong Ye, nung bago pa lamang siya sa Imperial Dragon Guards, kaya naman daw ngayong araw, ay lalaban siya kasama nilang lahat upang makapagbayad sa kanyang utang na loob. Samantala, patuloy pa din naman ang Squirrel sa paggamit ng kanyang abilidad, pero hindi na nga ito nagkakaroon ng epekto sa mga satanas, kaya naman agad din niyang sinabi kay Li Liang, na hindi na umano nila magagamit ang abilidad niya sa mga satanas. Agad namang sinabi ni Li Liang na nauunawaan umano niya, at naisip nga din niyang mula pa umano nang mag-umpisa ang kanilang laban, ay unti-unti nang nag-improve ang mga Blood Demons, kung saan ay mayroong tila kung anong bagay nga daw, ang biglang nagpapalabas at nagpapataas sa kanilang mga potential. Pero ang biglaang pagtaas nga daw ng mentalidad ng mga satanas, ay hindi maaaring epekto ng mga gamot lamang, sabay tanong sa kanyang sarili, kung ito daw kaya ay ang epekto ng mga kautusan na sinusunod ng mga satanas. Sunod ay sinabi nga ni Li Liang sa kanyang sarili, na hindi umano niya alam kung ang nagbibigay ng utos sa mga satanas, ay isang makapangyarihan at talentadong commander, o ang hari mismo nila na si Qing Kung. Samantala sa labanan naman nila Shu, ay bigla nitong sinabi na mukhang hindi na umano makapaghintay ang matandang satanas, sabay tanong kung siya na daw ba ang personal na gagawa ng aksyon. At matapos nga nilang makita ang isang grupo sa di kalayuan, ay tinawag ni Shu si Qing Kung sa kanyang pangalan, at sinabing tumigil na umano siya sa pagtatago, gayon na din sa pag-atake niya ng patalikod, sabay tanong kung natatakot ba siyang harapin ang kamatayan. Pero muli ay umatake naman sila sa likuran nila Shu, gayunpaman ay mabilis naman itong napigilan ng puppet ni Ming Yuyu, at dito nga ay sinabi ni Shu na mukhang tapos na din ang laban ng puppet, kung saan ay natalo na din niya ang isa pang maestro level na satanas. At bigla namang tinanong ni Qing Kung ang kanyang mga sundalo, kung ito na daw ba ang limitasyon nila sa pakikipaglaban, sabay sabi na wag umano siyang hayaan na madismaya sa kanila, dahil kung hindi ay siya mismo ang papatay sa kanila. Pero agad naman nilang sinabi sa kanilang hari na hindi pa umano ito ang limitasyon nila, sabay sabi sa kanilang mga kasamahan na kailangan daw nilang magtulungan, upang mapatay nila si Lu Shu at agad nga nilang tinipon ang kanilang superpowers.
At habang tinitipon nga nila ang kanilang kapangyarihan, ay nakita naman nila ang isa pa nilang kasamahan, kung saan habang gumagapang ito palabas ng kanyang portal, ay hindi naman nila lubos akalain, na makakapagdulot ng ganito kalubang pinsala ang puppet ni Ming Yuyu sa kanila. At dito nga ay sinabi nito, na hindi umano niya kinaya ang lakas ng puppet ni Ming Yuyu, dahil lumakas na din daw ang puppet ni Ming Yuyu, matapos siyang bigyan ng prutas ng ating bida. Gayunpaman, ay kailangan nga daw nilang sundin ang utos ni Haring Qingkong, na gawin nila ang lahat upang mapalibutan sila Lu Shu. At gamit nga ang tinipo nilang kapangyarihan, ay naglunsad sila ng pag-atake patungo sa ating bida, na naisip namang hinanda umano nila ang pag-ataking ito, upang ganap na talunin sila ni Ming Yuyu, habang si Ming Yuyu naman, ay sinabing siya na daw ang bahala sa apat na bagong dating. Agad nga ding ginamit ni Ming Yuyu ang kanyang trident, upang atakihin ang mga kakarating lamang na satanas, pero bigla namang nagkaroon ng isang pagsabog bago pa ito tumama, kaya naman muling ginamit ni Ming Yuyu ang kanyang abilidad, at mabilis na sumugod sa isang satanas. Samantala, ginamit naman ni Shu ang kanyang espada upang sanggahin, at hiwain ang pag-ataking ginawa ng mga satanas sa kanya, pero gamit nga ang kanilang mga portals, ay mabilis silang nagtungo sa likuran ng ating bida, upang makapaglunsad ng kanilang pag-atake. Pero bigla nga silang nagulat, nang ilabas ni Shu ang dalawa niyang sword spirit, na agad din namang sumugod sa mga satanas. Habang si Shu naman ay mabilis na nagtungo sa likuran ng isa, at dito nga ay tinanong ng ating bida, kung sa tingin ba nila ay buhay pa din sila hanggang ngayon, kung hindi lamang niya kailangan ng panggatong sa kanyang white flame, at agad nga niyang inatake ang mga ito gamit ang white flame niya. Pero matapos ngang mapatay ni Shu ang isang satanas, ay biglang nagkulay pula ang mga ulap sa kalangitan, kung saan ay agad nga din itong namuo. Sunod ay makikita natin ang isang silawit sa sentro nito, kung saan ay sinabi nitong dalawa laban sa 7 umano, pero wala pa din silang pag-asang manalo, bukod doon ay tila hindi nga din daw kinukonsidera ni Shu na katapat niya ang mga ito, at tila naglalaro lamang daw ang ating bida sa kanilang naging laban. At ang silawit na nakita nga natin sa kalangitan, ay walang iba kundi si Qingkong, na nagsasabing itigil na umano nila ang paglaban kay Shu, at dahil sa masyado na daw tumatagal ang kanilang laban, ay oras na upang tapusin ito. Sunod ay ginamit nga ni Qingkong ang mga tila crystal na bagay sa kanyang kamay, at sinabi na ang mga kapangyarihan umano sa kanilang soul essence, ay gamitin nila hanggang sa maubos nila ang mga ito. Habang si Shu naman ay nakatayo lamang at matapos nga nitong itago ang kanyang espada, ay bigla siyang nagulat sa kanyang nakita, kung saan ay napapatanong nga siya sa kung anong mga bagay daw ito, at agad nga din niyang napansin, na mabilis itong nagtungo sa mga katawan ng nakalaban nilang satanas. At matapos nga nilang ma-absorb ang binigay na crystal sa kanila ni Qingkong, ay biglang sumabog ang katawan ng satanas na kasalukuyang kalaban ni Ming Yuyu, dahilan upang bumagsak din siya ng dahil sa lakas ng pagsabog. Kaya naman agad na nagtungo sa kanya si Shu, at habang kumakain nga siya ng marrow fruit, ay sinabi nitong tulad umano ng kanyang inaasahan, ay mula sa ginawa ni Qingkong kanina ang nangyaring pagsabog. At matapos nga niyang bigyan ng marrow fruit si Ming Yuyu, ay sinabi ng ating bida, na nararamdaman umano niyang naubos ang spiritual na lakas ng satanas, dahil sa pagsabog o pag-ataking yun. Pero ngayon nga daw, ay unti-unti na namang bumabalik at naghihilom ang mga napinsala sa kanilang katawan, gayunpaman ay inaasahan naman na daw ito ni Shu, dahil alam nga daw niya na hanggat hindi namamatay ang mga satanas, ay makaka-recover sa mga natamo nilang pinsala ang mga ito. Pero biglang ang hinaranggan ni Ming Yuyu ang ating bida, at sinabi na ang mga kalaban nila, ay halos mga walang buhay ng satanas, at ginagamit nga lang daw ang mga ito ni Qingkong, upang lumapit at mag-suicide, nang sa ganun ay maubos o ma-drain niya ang superpower ng ating bida. Bukod dun ay sinabi nga din ni Ming Yuyu, na hindi na umano kailangang makialam ng ating bida, dahil siya na umano ang haharap sa mga maestro levels na satanas, kaya naman bigla siyang binigyan ng trident ni Shu, at sinabing pagbibigyan daw niya ang nais ni Ming Yuyu, na labanan ang mga maestro levels na satanas, para naman hindi siya mapahiya.